Maganda nga ba ang live-action version ng How to Train Your Dragon? Susundan natin dito ang teenager na si Hiccup na nakatira sa burg kung saan dito nga nila nilalabanan ang maraming mga dragon. Since maliit lang siya, hindi gaanong malakas at matapang, dito nga siya mahihirapang makapaglaban sa mga dragon, dagdag mo pa nga yung pressure doon sa tatay niya na isang magaling na Viking warrior. Isang araw, dito nga mababaliktad yung mundo ni Hiccup nang meron nga siyang mahuling dragon at imbes na bawian ng buhay, inalagaan, tinrain at naging kaibigan nga niya to. Habang sikreto nga niyang tinitraining yung dragon na pinangalanan nga niyang si Toothless, dito na nga rin siya nagsimulang mag-training para makipaglaban sa mga dragon sa utos nga ng tatay niya. Ngayong kasama na nga niya si Toothless at kalaban nga ito ng mga tao sa kanila, ito na nga yung magpapagulo sa buhay ni Hiccup kung saan ito na nga rin yung makakatulong para malutas at matapos ang mga problema nila. Title ng movie, How to Train Your Dragon. Okay, yung pinaka-importanting tanong, isa ba tong magandang live-action version from the original animated version? Hell yeah! Ang ganda ng casting, nagamit ang maayos yung mga CGI and VFX, the costumes are kinda okay, and syempre, Toothless still looks like Toothless. Kumbaga yung kakyutan at pagiging charming ni Toothless, kita mo pa rin eh. And kahit may rabies yan, baka i-train ko din yan eh. Siguro medyo nakulangan lang ako sa shots with Toothless and his human-like reactions, even if dragon nga siya. Dito kasi ginawa nila siyang parang pusa or aso rather than giving him human-like body movements or reaction katulad nga doon sa animated version. Feeling ko ginawa lang talaga nilang realistic na dragon or animal something nga si Toothless, kaya siguro binawasan nila yung mga human elements niya, pero baka naman ihabol pa nila to sa mga next movies kung trilogy din to. I love na wala silang masyadong dinagdag na unnecessary plots, wala masyadong changes sa story, and wala silang dinagdag na mga characters. Kumbaga, they copied the animated version halos shot by shot. Sobrang gandang decision nun for them kasi sabi nga nila, diba, if it works, then why change it? Kung mapapansin mo kasi doon sa mga recent live-action remakes, ayun yung mga flaws nila eh. Meron silang binabago sa story or dinadagdag na imbes na makaganda, mas nakakapagpapangit pa or gulo pa nga doon sa existing story on which hindi nga nila ginawa dito. Sobrang nandito pa rin yung charm ng film and I would even say na if hindi nag-i-exist yung original, sobrang ganda pa rin ng movie na to. It's actually amazing that they've managed to remake yung mga iconic scenes from the animated version and make it better in some way. And in perfect example nga, yung flight scene nila Hiccup and Toothless. Yung scene sa original na pinaka-favorite ko and for me, pinaka-importanting scene doon sa may movie and I'm happy na na-recreate nila na maayos. May something lang talaga ako naramdaman with that scene and yung iba pang mga scene katulad nga nito na sobrang na-touch din ako along with the amazing scoring din na if you know kung napanood mo to. Siguro from the flight scene, medyo nabawasan lang yung mga comedic parts, pero overall, goods naman din. Gustuhan ko rin syempre mga kasama nga ni Hiccup, and syempre, si Gerard Butler na na-reprise niya yung role niya bilang Stoic na sobrang nakaka-touch din yung interaction nga nila ni Hiccup. Alam na yung nagsorry siya ganun, tapos sinabihan niyang proud nga siya kay Hiccup. Yun yung maganda talaga sa story na ito eh, katulad nga ng original, simple lang nga yung story and malinis yung pagkakakwento, and yung touching and dramatic moments nila, nasa right places lang din siya na talagang tatagos nga sa puso mo. Tsaka writing-wise, lahat ng pinasok nilang conflict, nabigyan naman nila ng maayos na payoff and resolution sa may dulo. And I'm so glad na hindi nga nila binago yun dito sa live action. As comments ko na, siguro more improvement doon sa mga locations and sets nila na sana mas gumamit pa nga sila ng practical approach hanggat kaya nga kasi feeling ko mas makakapagpaganda pa to doon sa mundong binubuo nila eh. So ayun lang naman, again ang title ng movie, How to Train Your Dragon, and ang torta rating ko for this ay 9 out of 10.